Mga kasalpukan, ano ba yung mga dapat tandaan o yung mga do's and don'ts, mga hindi dapat at dapat gawin kapag nagbabakuna tayo ng mga manok? Dok, pakipaliwanag naman sa mga nanonood sa atin dahil ito, tapos na tayo magbakuna. Ano ba yung mga dapat nilang ikonsidera bago at pagkatapos magbakuna? So, ulitin ko po mga kasabong, magandang umaga. Ang mga bawal po, mga hindi po dapat gawin pag tayo po magbabakuna. Unang-una, alamin po natin yung bakuna ay reliable po ba yung pagbibilan natin. Lahat, all of the above po ng bakuna, mga Pacoriza, NCD, B1B1, or Falpax, or Marex, kailangan po, reliable po yung store, pagbibilan natin. Pangalawa po, ang bakuna, paghahaluin po natin, i-dilute po natin, may tubig yan, figure of 8 po ang halo. Hindi po kinakanaw na parang shampoo. So figure of 8. Bakit po natin gagawin yon? Para yung bakuna ay hindi mabigla. Kasi live po yun. So pag namatay po yung bakuna, kahit gaano kaganda yung bakuna natin, at inihalo natin ng hindi figure of 8, pwede pong mamatay ang bakuna. So pag dilagay natin sa mga alaga natin, especially sa mga sisiw, pwede pong hindi sila makapagparami. Kasi immotile na po sila, immobilized, hindi po sila makapaggalaw sa loob ng katawan ng sisiw. Okay. Yung mga, hindi naman po, mga dapat naman pong gawin, pag tayo po nagbabakuna, unahin po natin yung oras. Anong oras po ba dapat nagbabakuna? Correct. Kailangan po, umagang-umaga, mga 6 a.m. Presko pa, malamig? Presko, malamig sir. At kung sa hapon naman, marami tayong ginagawa, magbabakuna tayo, sa pinakamalamig na bahagi naman ng hapon, o alas 6 ng hapon, yun po ang tamang pagbabakuna. Yung padilim na? Yes sir. At syempre, malaking natutulong, unang-una ng Maxigro. Yes sir. Ngayon sir, doon sa mga, ngayon pa lang mag-aalaga ng sisi, magpapapisa, alam ko excited kayo mga kasabong. Pwede niyo pong subukan ang produkto ng King Slasher. Una-una, meron po tayong pangkondisyon ng manok, yung tinatawag na super broody, bago tayo magpapisa. Ngayon, pag napisa na po, doon sa mga nagna-natural mating or yung iba nilalagay sa nagpapa-incubator, meron po tayong tinatawag na super broody, subukan niyo po. Pag napisa na po, gumamit po tayo agad ng Maxigro. Ano po ang Maxigro? May zinc bacitracin po siya, may multivitamins, may 1612, para tulungan po yung kondisyon, wag maputol. So pag ang sisiw, may kondisyon, masaya ang sisiw, lalaki na maganda ang sisiw. So wala pong problema sa farm. Diretso po tayo sa conditioning at may enjoy po natin yung pag-aalaga ng mga sisiw natin hanggang sa maging stag sila, maging ka. Ang dami nating mga natutunan kay Doc Gulliver Mero ng King Slasher. At mamaya ho, bibigay naman natin sa inyo yung mga tamang pag-dispose ng mga bakuna na ating ginamit kapag may mga sobra. Yes, sir. Anyway, Doc, maraming salamat. Pero bago kami magpaalam, mayroon pa tayong isang segment na ibibigay sa inyo. Itong ating bida, Doc, ay isang overseas Filipino worker. Okay, alam naman natin na sinasabi nga ho nila na isa sa may pinakamabigat ngayon na pangalan ay ang itong mga seaman. Yes, sir. Pag sinabi mong seaman, ito yung mga hari na ngayon, astig na ngayon ng ating pong mga sa larangan ng sabong. Yes. Dahil to mention, ang dami nating mga kaibigan dyan, sila paring Alvin Javier. Yes, at itong ating i-feature ngayong umaga ay seaman din. Elementary pa lang, mahilig na sa pagmamanok. Alamin natin ang mga kwento ng buhay pagmamanok ni Mr. Dennis Tinong ng DJT Game Farm ng Iloilo na siyang tampok sa ating Bida ng Salpukan. Gaya ng pagpapalahi ng mga manok panabong, naniniwala ang ating bida na nasa lahi nila ang pagiging sabongero. Sino siya? Atin pong kilalanin si magandang umaga po mga kasalpukan. Ako po si Dennis Tinong ng DJT Game Farm. Ang manukan ko po ay matatagpuan sa Barangay Balabag, Pabia, Iloilo. At siya ang ating bida ng Salpukan. Grade school nang mahumaling sa mga manok panabong si Dennis. Bago pumasok sa eskwela, tinitiyak niya na nakahimas muna siya ng mga manok at masayang pinagmamasdan ang mga ito habang siya ay nagpapatuka. Paano siya nahilig sa manok? Narito ang kanyang kwento. Actually, talagang nasa linya talaga kasi grandfather ko, father ko. Although ang manok noon, mestizo lang, mga limit lang, number of heads, mga 10.
kung saan piyesta, doon lang nagsasabong. Hanggang nung nag-aral ako dito sa Iloilo, ang brother ng father ko, may manok din. Doon ako nahilig sa araw-araw paglabas ng bahay may manok. So, although nasa linya ako talaga milig sa manok dahil grade school pa lang ako, sumasama ko sa mga tupada, kasama yung tatay ko, lolo ko. So, later on, parang sabi ko parang hindi mawawala sa akin. Nang matapos ni Dennis ang pag-aaral at nang makasampa ng barko, dito na niya itinayo ang DJT Game Farm, katuwang ang kanyang mga close na tauhan sa manukan. Nung nagre-rent pa ako ng bahay, kasi ginagawa pa yung bahay ko dito sa kabila, may backyard kami doon ng may-ari ng apartment. Doon lang ako nagmamanok. So, limit lang kasi nakadisturbo sa neighbor din na may mga, minsan sa madaling araw, nagtitila ako yung mga manok. Parang maganda pang tulog, minsan nagigising na lang. So ngayon, sabi ko balang araw, makapaghanap ako ng magandang lugar. So, bago ito, dinala ko sa bahay, sa lugar ng misis ko, sa Balasan, Iloilo. Doon ako nag-start, pero hindi naman karamihan na sa 30 pesos heads lang. Kasi doon ng bayaw ko, nag-alaga, so yun nagsimula. And then, after Yolanda, winasa out ng Yolanda. So, hindi ko naman monitor lahat. Nilipat ko dito after Yolanda. Nung nakikita ko, actually, aksidente lang ito, nakita ko itong lugar. Dahil ang anak ng may-ari nito, mga Halbona, isa ring seaman. Nung nagtatabi kami sa aeroplano, nagbabasa sa ng Pit Games na magazine. So, tinatanong ko, sabi ko, manok ka ba? Sabi niya, oo, magmanok ko, tatay ko milig sa manok. So, tanong na sa akin, saan ba manukan mo? Sabi ko, actually, ang manok ko konti lang. Plano ko rin sana magpatay ng kahit na 100 heads or magplano. Sabi niya, sige, may lugar ako doon. Actually, manukan rin namin yon. So, right after na introduce sa akin, pinuntahan ko agad kung magustuhan ko. So, actually, maraming damuhan to. Pinalinis ko, binabakuran ko rin. Yun, nag-start. Nirintahan ko ito. Ano-ano ang mga linyadang makikita sa farm ni Dennis? At ano ang naging score ng mga ito sa labanan? Dito sa aking manukan, ang best bloodline ko is Claret. Yun talagang nagpaparami sa akin ngayon. May upgrade din ako na sweater. So, na-cross ko din. Tapos, nung huli, may na-accord ako na dome. So, parang bago pa lang sa akin. Ginamit ko ngayon sa digmaan. So, parang resulta niya, maganda din. Actually, na-acquire ko din sa Manila kay a friend ko din, kay Daigo. Sa Grand Rachel Farm. Actually, si Daigo, kay Ariata rin nagaling yung mga linyada niya. So, kumuha ko ng babae. Ngayon, sinubukan ko, maganda naman. Tapos yung may white ako dito, na-cross ko rin sa Karachi Hats. Ginamit ko rin ngayong digmaan. Lumusot rin ulit, pero mostly sa akin dito, Claret Cross. Yun ang best bloodline ko. Para sa akin, doesn't matter na ang Claret is matagal ng linyada, pero para sa akin, nagbibigay ng panalo, sinalaga, stick na lang ako. Pero if ever may dumating, bonus na lang, additional na lang na sa manukan ko. Itong Claret is sa uncle ko, kasi ang uncle ko nagmamanok din, kay Akap, kay Dr. Akap sa Villa. Doon nagsimula. Kumuha ako sa uncle ko dahil yung bilas niya, handler nila tiniakap. So nakapag-acquire ako doon nagsimula talaga. So lahat ng kinuha ko ng panalo lahat. So kumuha ko lang ng babae, yun ang pinadevelop ko na lang. Saka itong sa Claret kasi, hindi mo alam ang ano nito. Minsan paiba-iba yung estilo niya. Pero once na dumapa ka sa baba, ay assure talaga na hindi kita bibitawan. Talagang, doon sa baba. Sa taas naman, mayroon din. Pag sabi ko nga sa'yo, kung if ever na maunahan ka niya, sorry talaga, hindi kita bibitawan. Kahit last gymnast talaga, kahit na, saka minsan, ang manok, hindi siya nagwan, hindi siya yung kalaban, minsan nadibago siya dahil pipik ba siya o magkakating ba siya, yun ang kwan niya. Sabi ko, yan gusto kong talino ng manok.
Yan ang kalidad na gusto ko talaga. Kaya sabi ko sa bayaw ko, sige, mas more mo yung claret. Bagamat bago pa lamang naitayo ang kanyang manukan, naniniwala ang ating bida na kaya nilang makipagsabayan kahit sa mga malaking labanan dahil sa dekalidad nilang mga manok at maayos na pagkukondisyon at pag-aalaga. Actually, sa last 2013, doon ako simula sa yung claret ko. Nag-champion ako 4 cracks sa Cabatuan, Iloilo. And then noon, wala na akong manok, nag-start ulit ako, sige magbe-breeding tayo. Nag-breeding ko 2013, sumali kami sa Pagba. Naka 7 points kami. Pero yung claret, may cross na mga sweater. So ngayon, nung time na yon, ang manok ko is nasa 16 heads lang stag na pagpilian. Yung pag-finals pa, nanakawan pa kami. Yung reserva, sana nanakawan pa kami, wala kaming choice. Yung yung natitira na lang, kasi kailangan. Naka-street 6 points kinakuha sa sa elimination, saka so ang the rest na lang, nilaban na lang. Pero yung isa doon is nanalo sa elimination, walang sugat. Binalik ko ulit sa final. Yun lang ang tanging lumusot. Yung the rest natatalo, so naka 7 points lang. Paano nga ba siya kumilatis ng mga panlaban at mga materyales na gagamitin sa pagpapalahi? Si Bayaw lang ng farm manager ko, farm caretaker, ulit sila lang nagmamahala. Siya pinapano ko, pinapasili. Kasi wala ako dito sa trabaho ako. So, pinapaspar niya lang sa akin. Sa by video, titingnan ko lang. Sabi ko, Noy, pwede yan. So ngayon, selectin niya yan. So, let's say, sa 11 stag, magpili siya ng mga 20. So, another test ulit yan. Kasi minsan nga, mayroong magagandang laro ngayon, bukas, mag-iiba siya. So, nagagawa ko sa claret, hindi nagbabago. Kaya sabi ko, more on claret ka magpili. So, lahat, kahit na nag-claret, gold ako, pero sa claret, yun, ginamit ko sa digmaan. Walang sugat. Mabuhay ka, Mr. Dennis Tinong ng DJT Game Farm. Naway sintayog na mga naglalakihang alon sa dagat ang maiuwi mong karangalan sa industriya sa mga darating na panahon. Makakaasa kang nandito lamang ang Salpukan 360 para sa iyo. Sa mga katulad kong OFW na mahilig sa manok, siguro sa akin is ma-advise ko sa kanila kung plano talaga nila magmamanok, maghanap sila ng material na maganda. Although hindi pa nila masusubukan dahil nabibili rin natin yung mga trayo na yan, hindi pa nasusubukan, mag-start muna sa pakunti-kunti. And then kung maganda ang resulta, tapos tayo na pwede ka na magparami-rami or halimbawa mag-acquire ka rin panibago ng mga linyada kung saan feeling mo na maganda ikaw cross. Saka para sa akin, kung anong gusto nyo, saka anong kakasaya nyo, itutuloy nyo. Huwag lang masyadong sobra na kahit na pakain sa pamilya mo, ibigay mo. Yung with the limit lang. Mr. Dennis Tinong, OFW, Seaman, Backyard Breeder at Palaban. Maximum bilis lagi ng manok ko. Dahil gamit ko, Maxigrow. Maxigrow na tumutulong sa bilis ng paglaki. Maxigrow para bumilis, matibay, matatag. Gamit ko ay number 1.